So ayan guys, finally tapos na po yung ating renovation dito sa project po natin sa Sita Italia, Bacoor. Ang nag-iisang project namin sa Bacoor. Actually, meron na rin po kami mga nagawa dito sa Bacoor, kaso baka ngayon hindi muna kami kumuha ng project gawa ng malayo. So dito po, i-house tour ko kayo. Isasama ko po yung vlog ko dito nung nag-start kami para ma-compare nyo kung ano po yung naging itsura ng renovation namin. Hello po, good morning. Ayan. Today po is mag-i-start na kami dito sa Sita Italia, Bacoor. Ayan. Halos major renovation na rin po ito, pero wala lang mga iislaban, walang mga masyadong babakbakin. Kumbaga papagandahin lang. Tapos sa likod po is lalagyan ng bakod. Ayan. So bawal baguhin ang fence. Tinanong ko na sa office. So more on pintura, retouching, repair. Ayan. So si ma'am nga po pala is abroad. Actually matagal na nakatenga yung bahay. So ngayon lang siya ngayon niya lang papagandahin. So matagal na rin talaga siyang nakatenga. So kay ma'am, maraming pong salamat sa pagtitiwala sa Ray House Makeover. Marami nag-i-inquire, pero ito kasi si ma'am sa Bacoor, matagal na itong nag-i-inquire. Ngayon po kasi medyo yung mga Bacoor na nag-i-inquire sa akin, medyo hindi ko po muna tinatanggap kasi medyo malayo. So buti ito si ma'am pasok pa sa napag-usapan gawa ng matagal na po kasi ito. So ang bahay is naluma na yung itsura. Ayan no. Mga kailangan tanggalin, i-retouch, maglagay ng waterproofing. Ayan no. Tapos dito, may lumot. Yan, nilumot na. Baka madulas. Alam ko, ang gusto ni ma'am, may part dito na hanggang dito po ata. Yan. Is papalagyan niya po ng tiles. Better palagyan ng tiles kasi tulad yan, naglulumot. Tapos dito po sa likod. So, most likely, ganito lang naman talaga yung itsura niya. Meron ng bakod, meron ng gate. Tapos sa likod, bakod lang din. Wala kaming ginawang mga expansion doon or extension. So ganito. Ang unit ni ma'am, yung iba dyan talaga mga sira-sira na, tuklap na yung pintura, kita na yung mga crack lines, yung gate, hindi maayos yung pagkakagawa-gawa ng hindi ka makapasok dyan. So bumalik kami today para i-install po yung mga kulang. Tapos final linis, hinakot na po namin yung mga gamit namin. Tapos yung ibang pintura na natira, nilagay po namin sa likod. Baka magamit pa po nila yon. So itong unit ni ma'am talagang na-make-upan, nahilamusan. So ibang-iba na siya. So ang client ko po dito is abroad. Ayan. So may mga part ng bahay na hindi naman kailangan talagang palitan. Kung alam po namin na matibay pa, okay pa, kailangan lang siyang i-retouch ng pintura, ganun lang. So dito po, nag-install tayo ng 40 by 40 na garage tiles. Ayan. The rest po talaga dito is lupa pa. So may mga part na nilagyan natin ng semento, may part tayo na nilagyan lang ng lupa, gawa na magtatanim pa rin sila. Ayan. Yung malunggay na yan, nandyan na po talaga yan nung nag-start kami. Andyan pa rin siya. So, hindi namin siya tinanggal. Ayun. So, dito po, kasama namin ni Ray, ang aming pintor, tsaka ang aming isang labor na siya po yung in charge sa paglilinis. Ayan.
So kahit umuulan, okay lang yan, trabaho tayo. So dito guys, yung balcony nila, existing na yan. So nilagyan po namin siya ng metal spandrel. Nilagyan din po namin siya ng pin lights. Open mo nga, mahal. Pa-open nga po, ayan. Para i-check din namin kung gumagana. Kasi nagdala po kami ng spare. Kung halimbawa, napundi na, papalitan na po namin siya. Ayan. Ayan, goods. Gumagana yan ha. Ayan po. So dito, paglabas ng bahay, metal spandrel po ang ginagamit namin. Ayan po. So hanggang dito lang yung prepared ng may-ari na i-tiles. Kasi nga, baka pagdating ng araw, ipagawa nila yung likod. So, iniwan lang yan na naka-flooring lang. Tapos yung existing na bakod ni ma'am sa likod, yan na po talaga yan, pininturahan lang. Tapos dito po, naglagay kami ng sariling pader. Kaya kung mapapansin nyo. So, ganyan lang talaga ang finish niyan. Rough finish lang talaga siya kasi nga labas naman na yan. Baka pagdating ng araw, magpa-extend si ma'am. So, hindi mo naman kailangan i-masilya pa yan, di ba? So, yun lang. Elastomeric paint. Ayan siya. So, dito sa likod, ganyan ang itsura. So, dito nga po pala, meron lang kaming sumobrang graba. Iwan na namin yan kasi parang hinihingi siya ng HOA. Ayan. Madami kasi yung deliver sa amin. So, hindi natansya ng maayos. Pero, carry lang naman. Konti na lang naman yan. Tapos, the rest po, nilagay dito. Ayan. Ito kasi yung sinasabi ko, kung magkakaroon ng expansion, so, hindi muna tayo naka-flooring dyan. Meron tayo, parang temporary lang muna. Pero ito pong pader na to kay ma'am po yan. So, sariling pader na niya to. May mga poste po to naka-hide lang. Tinago lang namin. So, kung mapapansin nyo, may ilaw. Naglagay po kami ng pin lights dyan. Tapos, nilagyan din po namin siya ng metal spandrel na white. Ayan. Tapos, buong labas po, exterior wall is niretouch, pininturahan. So, ganyan talaga yung color combination niya, dalawa. Actually, tatlo kasi may puti pa. So, binago yan, pinapili ko si ma'am. Ayan po yung lumabas dun sa napili niya. Which is maganda naman. Parang ang kulay kasi niyan parang neutral. Tapos yung mga bintana, pinapalitan na lang, gawa ng sa loob talaga, kalawang na talaga, parang konti niya lang matatanggal na. So, yung iba, nalagyan namin ng grills, pero yung iba hindi. Kasi, ito po, palabas ang nito ang bukas niyan. Pero sa loob, meron naman yan screen. So, itong sliding natin, nalagyan siya ng grills. So, doon sa taas, hindi na kami naglagay, gawa ng mataas naman na yun. Wala naman sigurong papasok dyan. Ayan po. So, yung gusto ni ma'am na, basta lahat dito ng gusto ni ma'am, sinunod namin. So, dito, nag-iwan kami ng space para dyan sila magtanim. So, pasok na tayo sa loob. Yung screen door po dati, luma na. Ayan, bago na po lahat. Ayan siya. Pasok tayo. Ayan, 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 ayan. So guys, ito na yung itsura ng unit ni ma'am. Ang pintura po na ginamit namin dito is tool white. Ayan. Mukha siyang white, pero hindi siya white na white. May halong parang konting patak ng gray. Tool white siya. Then, yung mga bintana ni ma'am, ayan, pinalitan namin yan ng sliding. Tapos, naka-steel deck. Naglagay po kami ng dalawang resist ceiling. Ayan. Resist ceiling, ginamitan po natin siya ng PVC panels. Naglagay po tayo ng cornisan. Naglagay tayo ng pin lights. Pag ganito pong hindi masyadong mataas yung ating ceiling, yung mga ideal na ilaw dyan, yung mga tipong ganito lang, flat ceiling lights lang. Ayan siya. So, ang kagandahan sa ganitong ilaw, pwede mo siyang palitan ng pinaka-LED lights once na napundi. Ayan. So, dito sa my living area, dalawa yan.
Dalawa po yan na resist ceiling. Hinati namin dito. Ayan. Tapos yung pinto ni ma'am, nagpalit din po kami ng pinto. Gawa ng luma na rin siya. Luma na. So, naka-varnish po ito. Tapos, pinalitan po namin siya ng set na lock. Ayan. So, pagdating po ni ma'am, pag-uwi po ni ma'am sa August, makikita pa kami kasi ito turnover namin yung mga susi. Ayan po. So, dito rin, pinalitan po ng bintana. Ayan, ang ganda, diba? Ayan na. O, dito po sa baba, meron isang room dito. Actually, existing na to, pinalitan lang din namin ng pinto. Yung hamba, hindi na kasi okay naman yan, goods. Ito po. Ayan. So, maayos na yung tiles, maayos yung pintura, may kisame na. Ayan. Sabi ko sa inyo pag maayos po talaga ang gawa, magandang tingnan. Bukod po sa maayos, syempre dapat matibay. Ayan. So, naglagay din po kami ng mga stopper para hindi po babaldog. Ayan siya, Diba? So, dito po sa bathroom, nagpa-install po kami ng aluminum door. Ayan. Kung mapapanood niyo po yung vlog ko, mas maganda po magpa-install na lang kayo ng aluminum door kesa po bibili kayo ng ready-made kasi mas matibay po yung pa-install, yung customize. Ayan. Ayan siya. Solid yung gawa. Yung bathroom ni ma'am dati na may existing na tiles, accessories, lahat po ng accessories tinanggal. Lahat ng tiles tinanggal. Yung owning, stay pa rin, pero pinalitan namin ng bintana. Ayan. Naglagay po kami ng niche. Ayan. So, meron tayo ditong bilog na mirror. Tapos, meron siya ditong shelf. Tapos, ito na yung ating laboratory. Nagpalagay din po kami ng aluminum cabinet. Ayan. Lalagyan po ng mga supply-supply natin. So, testing po natin yung ating flash. Ayan. Nagana. Ayan po. So, dito po naka-PVC panels din po tayo. Isang ilaw lang okay na, maliwanag naman na po yan. Tapos meron tayong exhaust fan. Then, naka-PVC panels, meron din po yung cornisa. O, di ba? Ang ganda na. 60 by 60 po yung ginamit sa wall. 60 by 60 rin po yung sa floor. Ayan po. So, dito naman po tayo sa may kitchen area. Ayan. Yung kitchen area nila, ma'am, dati, yan pa rin po yung pwesto. Tinanggal lang po namin yung existing na tiles. Dito po ang ginamit yata ng tiles dito is 20 by 20. Tapos, nasa 40 lang po yata yung taas ng existing na tiles. So, ginawa natin siyang 60. Ayan. 60 by 120 po yan. Ginamit namin siyan. Tapos, nagpa-install po kami ng modular aluminum cabinets. Ayan. So, ito na lang po yung naging suggestion ko kay ma'am. Ayan. So, dito ma'am, pag nagpalagay ka dito ng range hood, pwede naman pong butasan dito. At dito po yung ating outlet. Ayan. Tapos, ito po yung para sa flexible dock ng ating range hood. Ayan. Dito po yung ating gas range. Yung rep po, ma'am, kung pwede po doon, pwede. Kung hindi naman gaanong mataas. Pero, pwede rin po dito. Ito na po yung magiging dining area. Ayan. So, okay na rin po yung ating kitchen. Importante, meron tayong cabinet Tapos, dito po yung gas tank. Gas tank to. So, dapat pala dito, nabutasan. Siguro papabutasan ko na lang to, ma'am, para anuhan ng hose. Ayan. So, dito po, ilalim ng cabinet. Kaya rin po kami bumalik gawa ng hindi pa namin to na-install. So, kanina lang po to in-install. Ayan. So, ito po sa Wilcon po namin siya binili. Ayan, So, working naman po yan. Ayan siya. Tapos dito, meron na talaga siyang existing na bintana. So, sliding din po yan. Lagyan din po namin siya ng grills for safety. So, meron tayo ditong, tawag dito. Ito po yung dito sa may sink.
Tapos meron tayong maliit dito na lagayan po ng plato. Wala na po kasing paglalagyan ng pull out. So, yan na lang po yan. Ayan siya. Tapos meron pa tayong space sa taas. Meron pa din dito. Ayan. So, ma'am, dito po dati yung pwesto ng panel board mo. Diyan din po yan. Inayos lang po namin yung wirings, chinek. Yung iba po mga outlet, binago ang... Yung iba po kasi mababa, tinaas namin, binago namin ng wirings. So, yung pinto, dati sira na. Sira na po talaga yung pinto dati, pero ayun na. Pinalitan din po namin siya. Tapos may screen door din po yan na nilagay namin. Protection din po ng ating pinto. So dito, meron din tayong lock. Dalawa yan. Ayan po. Deadbolt, may deadbolt siya. So dito po sa baba, tsaka po sa taas, lahat po yan PVC panels ang pinakakisame. Tapos, ayan, meron tayong mga center light lang. Sa living, meron tayo dito sa may kitchen. Maliwanag siya. Yung hagdan ni ma'am, stay pa rin. Ang balak sana namin, lagyan siya ng cabinet. Kaso, magiging maliit lang po yung mailalagay. So, hindi rin namin siya totally talaga matatakpan. So, ang kakalabasan po, pangit. So, hindi naman pwedeng takpan namin siya tapos magiging cabinet to. So, magkakaroon po ng conflict. Kaya po ang ginawa namin dito, stay na lang po siya, wala na. So, kung bababa ka ng hagdan, ingat na lang din talaga. Yung hagdan, hindi na po ito pinalitan. So, binago lang po yung varnish. Tinanggal po yung luma, then binarnish po ulit. Ayan. Makintab nga po siya, oh. Ayan siya. Dati yung mga wall dito, putok-putok na eh. Putok-putok na po talaga yung wall dito. Ayan. Putok-putok na po dati to, pero tingnan nyo naman. So, ang i-share ko lang din po sa inyo, hindi rin kami nagkaroon ng stress dito, hindi kami na-pressure, kasi hindi kami minamadali ng may-ari. Ayan. Sa may hagdan, meron tayong papendan. Naglagay kami ng ilaw para maliwanag po yung ating hagdan. Ayan, o. O, diba? Tapos naka-PVC panels din po tayo dito. Dito po, meron na siyang 2 kwarto talaga. Ayan. Ito po yung master bedroom, malaki talaga siya. So sa bahay, nagpapasalamat ako kasi binigyan kami ng magandang experience. Natapos po namin yung bahay nang walang naging problema. Maluwag yung pagtanggap sa amin, kaya nagpapasalamat ako dito sa bahay. Ayan po. So dito, naka-PVC panels, naka-pintura. Yung patriangle ni ma'am na bintana, binago po namin yan, niliitan namin. Na sobrang laki talaga. So dito, kung meron kang 4 na anak, puro babae o puro lalaki, pwede na dito. Hindi na rin kasi ni ma'am pinabago to eh. So ganyan lang talaga ang pinaka-partition yan. Tapos, dito ma'am, meron pa kaming kulang dito na outlet. Kulang na kasi hindi kami nakapagdala. Pag nagkita tayo, pag turn over namin yung susi, lalagyan na lang po namin yan ng outlet. Ayan po. So, lahat ng bintana, ayan, no? Diba, ganda na. Ang kagandahan pa dito, nag-i-stay yung tao kung umuulan. Ngayon, kanina, umaga, mag-aalas 3 na po umuulan, wala kaming leaks na nakita dito. Ayan. Ito yung mga pintuan na pinalitan namin gawa ng, umangat na yung ilalim. So, pinalitan namin, naka-varnish din po yan. Ayan siya. O, diba? Ito naman po yung second room. Ayan, second room, oh. Ayan siya. So, meron tayong abang dito. Ayan, naka-PVC panels din po siya. Ganyan kasi yung design ng kisame nila. So, wala namang problema kasi mataas pa rin ang ceiling. Tapos, ito family room. Ayan. Pati po yung grills dito, pinalitan namin gawa ng sira-sira na rin, kalawang na rin. So, ayan siya. Para buhay pa rin yung design. So, dito po sa may balcony. Ito yung dati mong pinto, ma'am. Matibay kasi ito eh. Ayan o. Naglagay din po kami ng stopper dito. Para hindi siya babaldog ng malakas. Ayan.
Tinanggal yung lumang pintura, binarnisan po ng panibago, tapos binilihan din po namin siya ng double lock. Ayan, dalawa po ang lock niyan, dinagdagan namin. Para talagang, bukod dito, meron pa tayong deadbolt. So, pinalitan din natin yung screen door. So, dito po sa may balcony, magpaana ako. So, panay po kasi ang ulan. Ayan. So, dito po, yung mga bakal na to, itong mga bakal na to, talagang ano na to eh, talagang kalawang na eh, talagang pag sinipa mo, parang malalaglag na eh. Ayan. So, pinalitan din po namin to na mas makapal na bakal. Yung mga ilaw, pinalitan din po namin. Ayan. Kaso, kinakalawang na tubig. Ayan. So, naglagay nga rin po kami ng solar light dito. May kewang-kewang. Ayan. So, ito po naka-grills din. Ayan. Yung kisame dati na parang sira na. Lagyan namin ng metal spandrel. Ayan. Ito po yung dating naka-pebble stone po yata yun, tawag doon. Nilagyan po muna namin to ng waterproofing bago po namin siya nilagyan ng tiles. So, ayan siya. May dalawa tayong floor drain dito. Ayan. Dalawang floor drain. Tapos dito po, naglagay tayo ng, ayan, solar. Tapos yung roofing ni Mama yan, no? Parang uulan na naman. O, diba? Picturean lang natin. So, yung peg po ng exterior wall na ganito, na parang may butlig-butlig, yan pa rin yan. So, pininturahan lang natin. Pero ito po, bago namin to pininturahan, nilagyan po namin siya ng Acrytex primer. Para ang tubig, hindi po natagos sa loob. Tapos dito rin po, ginamit namin sa loob. Bago po kami nagpintura dyan, is nilagyan din po yan ng Acrytex primer. Ayan. So, by the way, nagpapasalamat po ako sa buong team ng Ray House Makeover. So, ayan guys, pasensya na at meron na naman tayong face mask gawa ng na-allergy na naman ako dahil ngayon paulan-ulan. So, pinagpawisan na ako. So, guys, ang Bacoor project po namin, nagpapasalamat ako sa may-ari kasi napakalaki ng tiwalang binigay sa amin. At the same time, gusto ko rin pong magpasalamat sa team, sa buong team ng Ray House Makeover kasi hindi naman to possible na matatapos, magagawa kung wala rin sa tulong ng aking team. Ayan. Tapos nagpapasalamat din po pala ako sa bahay kasi magandang experience yung binigay sa amin. Walang naging aberya. Ayan. Kumbaga, smooth lang kami dito. Ayan po. Tapos nagpapasalamat din po ako syempre kay Lord kasi unang-una, alam nyo na, hindi kami bibigyan ng ganitong blessing to eh. Lahat ng bahay na pinapaganda namin, blessing yan sa amin. Marami kaming natutulungan pamilya, mga anak na nakakapag-aral. So, maraming pong salamat sa pagtitiwala. Kay Lord, lagi kami nagpapasalamat sa inyo. Ayan. So, ma'am, magkikita ba tayo? So, si ma'am, ang labor nito, konti na lang ang sisingilin ko ha. Pero na totally fully paid to. Sa amin, hindi mo kailangan magbayad ng bigla. So, pag natapos na po yung renovation, tsaka lang po ako naniningil kung magkano na lang po yung kulang. Hindi po ako nagpo-full payment sa client ko. Para hindi niya binamarin. Yan. Kung gusto niyo po kaming i-follow sa aming FB page, follow niyo kami sa Sir Ray Pangmayaman. Then, maraming salamat po sa pag-subscribe sa aming YouTube channel. Kundi lang yung aking subscribers yan, pero okay lang. Ang projects ko naman, Diyos ko, sandamakmak. Sa mga subscribers ko and followers, maraming po salamat. Ayan, marami pa tayong papagandahing mga bahay dito sa Cavite. Thank you po. God bless.